Treasurer, Ms. Christine Jane Marasigan. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Christine Jane Marasigan, ang kasalukuyang SK Treasurer ng Barangay Balay-Tigit. Ngayon po, ipapahagi ko po sa inyo ang annual budget ng Sangguniang Kabataan para sa fiscal year 2025. Patinali kung paano natin gagamitin ang pondo para sa mga proyekto at programa ng mga kabataan. Ang nilalaman ng ating budget ay nakabatay sa Republic Act No. 10742 o ang Sangguniang Kabataan Reform Act of 2015 at sa mga alituntunin ng DILG, DBM, NYC Joint Memorandum Circular No. 1 Series of 2017 kung saan nakasaad kung paano dapat gamitin ang pondo ng SK ng tapat, maayos at makabuluhan. Para sa taong 2025, ang total funds available for appropriation ng Sangguniang Kabataan ay 1,044,949.19 centavos. Ang unang bahagi ng ating budget ay para sa General Administration Program na sumusuporta sa operasyon ng SK Council. Kasama rito ang mga sumusunod. Una ay ang honorarium ng SK officials. Batay sa Section 20 ng RA 10742, ang SK officials ay maaaring tumanggap ng honorarium ngunit hindi lalagpas sa 25% ng kabuuang funds ng ating SK. Sunod ay ang trainings and seminars para sa mga capacity building at leadership training at ng SK Youth at Youth Leaders. Sunod din ang office and communication expenses para sa mga supplies at communication needs ng SKs. Meron din po tayong binabayaran ng mga membership dues and federation fees. At ang huli sa general administration programs ay ang uniforms and other materials para sa uniforme ng SK officials at mga gamit sa opisina. Layunin ng programang ito na masiguradong maayos, transparent at functional ang ating SK operations. Ang pangalawang bahagi ng budget ay para sa Youth Development and Empowerment Programs. Ito po ang pinaka-core ng ating SK budget. Dito nakatuon ang mga proyekto ng education, health, environment, sports, employment at leadership ng mga kabataan. Para sa edukasyon, naglaan tayo ng 55,000. Layunin ng programang ito na bigyan suporta ang mga estudyante sa ating barangay. Nauna na po tayo magbigay ng mga libreng school kits para sa mga estudyante ng Barangay Balay-Tigit. At meron po tayong current programs like yung free printing services at ang reading program and partnership with Punta Pego and yung Balay-Tigit Elementary School and High School po. Gusto natin masigurado na walang kabataang maiiwan at bibigyan sila ng mga oportunidad upang lalo pang mapaunlad ang kanilang pag-aaral at kakayahan. Sa usapin naman ng kalikasan, naglaan po tayo ng 10,000 pesos. Bilang mga kabataan, tungkulin nating maging tagapangalaga ng ating kapaligiran. Kaya sa programang ito, magsasagawa po tayo ng environmental awareness seminars, clean-up activities at mga proyekto na magtuturo sa kabataan ng tamang pangangalaga sa kalikasan. Layunin natin na maging eco-conscious at responsable ang mga kabataan sa Barangay Balay-Tigit. Para naman sa kabuhayan, naglaan din po tayo ng 10,000 pesos. Sa ilalim naman ng programang ito, magkakaroon tayo ng livelihoods at skills training na layunin tulungan ang mga out-of-school youth at unemployed youth na magkaroon ng dagdag kaalaman at kasanayan. Naniniwala tayo na sa pamamagitan nito, mas madali silang makakahanap ng trabaho at magiging produktibong miyembro ng ating komunidad. Para sa kalusugan, naglaan naman tayo ng 30,000 pesos. Ang proyektong ito ay nakatuon sa promotion ng healthy lifestyle at anti-drug awareness. Magsasagawa tayo ng health seminars, distribution ng hygiene kits at youth formation programs tulad ng KKDAT upang palakasin ang partisipasyon ng kabataan sa mga isyong may kinalaman sa kalusugan at disiplina. Sunod naman po, may nilaan din tayo 20,000 para sa Gender Sensitivity Program. Sa programa pong ito, nakapaglunsad na po tayo ng seminar at awareness campaigns tungkol sa gender equality and HIV awareness in coordination with our local government health unit and the LGBTQ organization. Layunin natin na maging inclusive, respectful,
at pantay-pantay ang trato sa lahat ng kabataan anuman ang kanilang pagkakakilanlan o kasarian. Pinakamalaki naman po sa lahat ng youth programs ay ang sports development na may kabuuang 284,000. Sa programa pong ito, magpapatuloy tayo sa ating basketball at volleyball leagues. Meron din po tayo mga summer training camps at ang pagbibigay po ng sports kits sa ating mga atleta. Nagamit na din po natin ang bahagi ng pondong ito sa pagbibigay ng ating mga sports kits sa mga atletang estudyante at nakapagbigay na din po tayo ng monitoring allowance para sa mga atleta ng ating barangay bilang suporta. Ang sports po ay hindi lang pisikal na aktibidad, ito po ay paraan upang matutunan ng kabataan ang disiplina, teamwork at sportsmanship at syempre magkaroon po ng malusog na lifestyle. At para naman po sa capability building, may nailaan po tayong 60,000. Sa ilalim po nito is isasagawaan natin ang Linggo ng Kabataan Celebration at iba pang trainings na magpapaunlad sa kanilang mga kakayahan at personal development. Layunin nating mahasa hindi lang ang talino, kundi pati ang confidence ng bawat karakter ng bawat kabataan sa ating barangay. Sa kabuuan, ang ating budget ng 1 million na pondo ay hinati sa dalawang pangunahing program. Una po ay yung sa General Administration and sa Youth Development and Empowerment. Lahat po ng pondo ito ay naka-allocate ng maayos at lahat ay gagamitin para sa makabuluhang proyekto. SK Treasurer. Susunod naman po ay pakinggan naman natin ang ulat ng bawat komite ng sangguniang barangay ng ating barangay Balaitige mula sa Committee on Appropriation, Honorable Arnel S. Castro. Palakpakan po natin. Magandang umaga po sa ating lahat, lalo po sa ating kauna-unahan kay Kapitan Honorable Emilio Precisimo, sa ating pong mga bisita, kay Sergen, sa ating pong engineer ng Punto, sa ating pong mga principal ng high school, sa elementary. At siyempre po sa mga nagagandahan po natin mga BXW, sa mga street sweeper na alas 4 pala ng madaling araw ay ako'y pandagat, nakikita ko. Ang sisipag po, siyempre po hindi po nawawala dyan ang ating mga barangay tanod, ang ating mga pagkasisipag, yan ang katulong natin maglinis sa kalinisan ng ating barangay. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa Sangguniang Barangay po. Gaya po ng dati, tayo po ay nagkakaroon ng SOBA taon-taon. Dito po namin mailalahan na kung ano po ang nagagawa ng ating Sangguniang Barangay. Siyempre po tayo may kapitan naman po tayo, siya naman po magdidikas na maya-maya laang. Yun po, siyempre po, kami po mga konsyal, may kanya-kanyang committee po. Ang aking committee po ay sa budget, appropriation. Ang appropriation po ay lahat po ng inilalabas na pera, ako po lahat ang napirma. Kaya po, pag dito po ay nagkaroon ng anomalya, 3 po kami makukulong. Joke lang po, pero hindi naman po namin gagawin nyo kasi ang gusto po natin ay palawakin natin ang ating samahan sa aming barangay, sa maganda at sa kagaganda pa ng ating barangay. Si Kapitan na po ang bahalang magsabi kung ano po ang nagawa ng Sangguniang Barangay. Yun lamang po at hindi ko na po kakabahan. Baka po tayo abutin ng hapon ay baka po siguro sa Tori, magalit na sa akin. Muli po ay maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa lahat ng dumalaw. Maraming salamat po. Marami pong salamat, Honorable Arnel S. Castro. Kasunod naman po ay ang mula sa Committee on Peace and Order, Honorable Danilo B. Flores. Hello. Sa ating pong mga bisita, kay Sir Kermit ng DILG, sa ating pong high school teacher, sa ating pong elementary, at sa ating pong mga bisita ng Punta Puego at saka ng TOR. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ating pong mga, hindi ko nasasabihin maganda, beauty na lamang. Sa ating pong magandang mga teacher,
Magandang umaga po sa ating pong mga tanod na siya lang ating gabay at katulong sa pagpapatupad ng ating bata sa ating barangay. Maraming salamat sa inyong paggabay sa akin at pagtulong sa ating mamamayan at sa liderato ng ating buting Kapitan Emilio Precisimo. Maraming salamat sa inyong pagtubaybay sa ating mga kabarangay at mga kabarangay po natin na narito sa ating nasasakupan. Sa ating pong masisipag na mga BHW, sana ay tayo ay pagpatuloy natin ang ating pagtulong sa mga mamamayan ng Palintigi upang sila po ay magabayan natin sa kanilang mga problema tungkol sa ating kalusugan sa barangay Palintigi at sa ibang mga barangay po na kailangan pong tulungan din natin. Sa ating po mga lupot na sila po ang nagtataguyod pagka hindi na namin kaya ay sila na ang nadyan. Sa ating Presidente, salamat Sir Mr. Salim, salamat. Sa ating pong mga naririto, bagamat ang mga kabataan ay tila yata wala akong nakikita na sila ang amin sinusubaybayan sa kanilang paglaki at pagsunod sa saligang batas ng Curfew Ordinance. Tayo po ay may pinapatupad na Curfew Ordinance sa ating barangay na sana ay ating pong sundin. Ayan po ay talagang kaagiban natin sa buong bansa na tayo ay sumunod sa Curfew Ordinance. Iuulat ko po lamang na tayo po ay mga minahuli na mga kabataan at ang kanilang punishment ay naglilinis ng ating kung saan namin gustong paglinisin. Kaya po sa ating mga magulang, ako po ay humihingi ng pasensya at humihingi din po ako ng tulong nyo para po sa ating mga kabarangay na nakakagibag dito yung ating mga kabataan na kahit na hindi nyo anak, pwede po natin silang payuhan o sundin ang alituntunin ng Curfew Ordinance. Kaya po, ang inyong politikod ay nagpapasalamat sa ating butihing kapitan at ako po ay pinagtiwalaan bilang chairman ng Vision Order at talaga po namang kahit pa paano, hindi lang 100%, baka mga 55% ako'y nasunod sa ating joke lang yun 101% ang paglilingkod ko bilang Vision Order Chairman. Sa pagpapatupad ang ating curfew at pagtulong natin sa ating nasasakupang barangay. Kaya po, kung nais ko po sana yung hilingin ang palapak natin sa ating butihing kapitan para po sa aking pagpapigay-pugay na siya lamang ang tatanging kapitan na nasa paglilingkod ng tama. Sa ating pong hepe na walang tawag na hindi niya sinagot kapag may problema ako sa ating nasasakupan. Bigyan po natin ng palakpak si hepe. At bago po ako magtapos sa aking iuulat sa inyo, ay bumabati po ako sa kagalang-galang na ating kapitan, Emilio Precisimo, sa ating pong mga kagalang-galang na konsyal, at alam ko naman kilala din silang lahat, at sa ating pong mga sekretary, treasurer, SK, at mga SK councilor, sa ating pong treasurer ng SK, sa ating pong magasipag at laging nahingan ng tulong ng sanggunian ay ang ating pong sekretary
na siya yung isa sa sangguniang para may taguyod at paganda ng ating barangay. Muli po, ang inyong lingkod po ay nagpapasalamat at magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po, Honorable Danilo B. Flores. Susunod naman po ay mula sa Committee on Women and Children and Committee on Health, Honorable Vivian S. Abadilla. Sa pangunguna po ng ating Barangay Captain, Kapitan Emmy Felicissimo, sa ating pong bisita sa galing DILG, kay Sir Ken, sa ating pong principal ng high school, Sir Joel, sa principal po ng elementary, Sir Michael, at sa Talibis Homeowner Group, Sir Noel, sa ating pong Punta Puego Village Homeowner, Ate Tere, sa ating SK Councilor, sa mga kasama kong konsehal, magandang umaga sa inyong lahat. At sa aking harapan, mga BHW, Lupon, Senior, lahat na po kayo, binabati ko po kayo ng magandang umaga po. Ako po bilang isang Committee on Health, sa mga nagtatanong kung ano-ano yung mga nagawa namin. Malalaman po natin yan mamaya at si Kapitan po ang magpapaliwanag yan at ang ating treasurer para po sa ating mga budget. Sa totoo lang po, wala naman po talaga kaming sariling pondo. Kaming mga konsihal, wala po kaming sariling pondo. Kaya yung lahat pong ipinapatupad dito sa ating barangay, sama-sama po namin yan, pinag-uusapan at pinagdidesisyonan. Kaya mamaya po, open po ang mga gustong magtanong kung ano po yung mga nagawa at gagawin pa po namin. Hindi ko na po pakahabaan at medyo mahaba po ito. Ang bilang isang committee ng health, panatilihin po lang natin maging malinis ang ating barangay. Yun lang po at maraming salamat. Marami pong salamat, Honorable Vivian S. Abadilla. Kasunod naman po ay ang mula sa Committee on Environment, Honorable Saturnino Ermita. Hello. Una po sa lahat, marami pong salamat kay Lord at tayo'y maluwalhating nakarating dito. Pangalawa po sa ating pong nagalanggala kapitan at sa kanyang ginang kapitana, maundang umaga po. At sa ating pong bumubuo ng sangguniang barangay, mga BHW at mga mamamayan po ng ating barangay. Nais po lang namin, ako po'y natutuwa at kayong lahat ay nakaisa para malaman at marinig ang mga ilalathala ng barangay, ng ating punong barangay, kung ano po ba ang mga proyekto at mga natapos at gagawin pa. At kami po naman bilang konsihales niya ay napakaganda po ng aming samahan sa sangguniang barangay. Kami po'y nagkakaisa, anuman po ang ikakaganda at ikaayos ng ating barangay, patuloy po kaming sumusuporta sa kanyang administrasyon. Ako po ay nagpapasalamat din sa mga ating bisita na narito, kay Sir Ken, DILG, at sa mga high school na principal, at sa Talibis Homeowners Group, at sa aking Ate Tere, Punta Puego. At ako po'y natutuwa at talagang napakaganda po ng kanilang adhikain din na matulungan ang barangay bilang sa environment po, bilang committee ko po, kami po'y nasisiyahan dahil katuwang namin sila sa pagpapaayos ng kaayusan ng ikagaganda ng ating environment. Sa mga naging bahagi po ng Punta Puego, marami pong salamat sa Punta Puego at ang aming mamamayan ay patuloy nyo at hindi kayo nananawang sumuporta na sa aming mga estudyante,
Siguro kabilang ang anak ko dyan. Dahil nabanggit yung dual tech eh. Nag-aaral yung anak ko sa dual tech. Siguro isa sa mga nabiyayaan ng kanilang foundation. Ganun pa man po, kami po, inuulit ko po sa pamumuno po ng aming kapitan, butihing kapitan, kami po ay hangad ang maayos at layunin na kanyang iniisip na kami ay nagsasama-samang magpatupad ng anumang ordinansa, resolution, o ano pa man po na bagay na ikagaganda ng ating barangay. Kaya po, Kapitan, maraming salamat po sa iyong paglilingkod sa ating barangay. Umasa ka, nakatuwang mo kami sa maayos at magandang hangarin sa aming barangay. Ngayon po, magandang umaga po, magandang tanghali po sa ating lahat. Maraming salamat po, Honorable Saturnino Ermita. Kasunod naman po ay mula sa Committee on Infrastructure at siya rin po ang head natin sa Disaster Preparedness, Honorable Loreto T. Beroya. Palakpakan po natin. Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating kasipa, kami Pangulo Sirke, sa ating lahat, sa Pangulo ng National High School, sa Military. Salamat po sa inyo. Bukod po doon sa kaalaman lamang po ng mga karami, kami po noong 2024 ay meron po kami nagawa na pathway with drainage. Drainage po yung ilalim doon, tapos pathway po yung ibabaw. Yan po ay sa kasamaang palad ay kulang pa po yun. Kulang pa. Pero ngayon nung 2025 po, na-hold yung budget, walang butuhan. Alam niyo po yan. Nagkaroon ng butuhan, na-hold. Pero ngayon po, na 2026 na papasok, ay okay na po yun. Mapapagawa natin yung mga hinaing ng ating mga kabarangay, yung mga pathway, yung lahat ng po doon. Street light, lahat po yan ay gagawin po natin sa pangunguna ng ating butihing kapitan. Yan po ay kadesisyon ay pinagpupulungan namin. At sana po sa mga susunod na mga buwan ay yan po ay dapat magawa na. Yung katulad ng Kaiser Care, yung problema ng sa atin na kung hihingi tayo ng kaunting tulong na dapat mabigyan pansin po ni Sir Ken. Sir Ken po asisihin natin. May utang po sila sa ating mga barangay. Sana po, Sir Ken, ay ano po natin to, ma-solusyonan at sana pagdating ng panahon para maging maayos na. Yun lang po, maraming salamat. Mabuhay po. Maraming salamat po, Honorable Loreto T. Beroya. Kasunod naman po ay mula sa Committee on Education, Honorable Gregorio B. De Los Reyes. Kala ko hindi na mabubula ang likod. Yun, ako'y bumabati po muna sa isang magandang umaga sa lahat, sa pangunguna po ng ating kapitan, Felicissimo at sa kanyang may bahay, si Kapitana, good morning. Sa pamilya, good morning po. Sa ating mga BSW, sa Lubon, sa street sweeper, at kay Hepe sa barangay Tanod natin, at sa ating state chairman, sa kanyang mga konsehala, at sa admin, nasaan ka ba? Good morning. Nakalimutan ka kasi nila eh. Kaya mahal na mahal kita eh. Yun po.
Bumabati po ako ng isang magandang umaga. Dito po sa ating mga bisita, kay Sir Kim, sa ating TOG management, sa elementary. Sino ka sa elementary? Ayun, medyo, hindi pa pala na-upgrade. Kahapon kasi isang araw, nag-medical kami sa Puigo. Papalta na daw. Yun. At sa ating principal ng elementary sa school. Yun. Good morning po sa lahat. At kung may nakalimutan man sa mamamayan, good morning po ulit sa inyo. Magandang umaga sa ating lahat. Yun, ako po ay si Kusal, kilala nyo na, pinakapogi sa lahat. Greg de los Reyes. Ay, yun, na palag sa likod, pero pasensya na natin. Sa ating sekretary, good morning. Binabati ko at si Sek pala, sorry po, katabi na kita, sorry. Ako po naman ay nasa Committee on Education. Yun ako ay nagkakamero ng, wala namang masamang kundi umamin wala namang pinapatay sa pag-amin. May kundi akong lapses na hindi ako nakakati sa mga event, pero yung kausap ko na si Principal ng elementary kasi hindi naman po ako lumilibre. Kilala pa naman ninyo lahat ako, regular employee ako ng Punta Pego. One day lang, isang araw lang, andi ako sa Punta Pego. So kulang na kulang yung aking oras, araw. Kaya kung may event minsan, hindi nyo nakikita. Pero yung hinihingi ko ang pangunawa, bukod sa school, sa inyong lahat, mga kabarangay. Ako po naman, hindi perfectong tao, may pagkakamali, pero kung may mali, patawarin naman ako. Diba? Yun lang po. At bilang Committee on Education, babawi na lang ako sa kanila. Babawi! Baka kumita pa. Ayun. Tapos, yun po, yung sa amin po naman sa Sangguniang Barangay, kami pagkukulang po man ako sa Sangguniang Barangay kasi naunawa naman ng mga tropa sa school. Ang Sangguniang Barangay sa pangunguna po naman ng ating kapitan, ay hindi po naman pinababayaan ng school sa pangunguna po ng ating mahal na kapitan, Emilio Felicissimo. Pahingi po naman isang palakpakan. Kung ayaw ang palakpakan, si kapitan na lang. Yan. Yung ano po naman, babalikan ko lang yung sa TOG. Sa TOG naman, sana naman, sir, maging maganda ang ugnayan ng Sangguniang Barangay sa pangunguna po ni Kapitan. Kami naman po, walang hangarin sa Sangguniang Barangay, kundi ang ikagaganda ng mamamayan. Ang request ko lang po, yun nga po, minsan pinatawag ko si Salvo, kasi siya ang matigas ang ulo, direkto dapoy, hindi po ako takot sa kanya. Ang akin lang, pinaglalaban ko yung mamamayan. Kasi nagbatas siya, isa lang. Pasisan mo na, at pagkakataon ko na to. Kasi nung nagbigay siya ng curfew hours, 8 a.m., tayo naman may mga legal counsel, may abogado. Nasa sa batas ba yung ginawa niyo? Wala. Ako hindi abogado, pero may knowledge ako ng konti. Sana naman, konsiderasyon, pagmamamayan, at kami naman na hindi binibigyan ng developer ng Sangguniang simula kung sino mang kapitan pa yun, wala pa kami ng right of way. Naman kaming ganun din, sir. Pagkarating lang po sa management. Na kaya ko pinatawag si Salvo, sala yung kanyang pagpapatupad. Kung tama ang pagpapatupad niya, sa kanya ako. Diba? Tama po ba? Yun lang po, sir. Pakiparating lang po. Kaya si Salvo, pinatawag ko, hindi dumating. Bakit? Ay siya nag-a-agenda ng batas sa Gwardiya. Hindi siya dumating. Ako ang pero hindi naman, ibig sabihin, ang mamamayan, hindi naman dapat niyang gawin yun. Pero yun lang po, ang konting ano ko lang, sir, sana po, kami naman po ito, ako nga po taga-Aberbilis, pag may mga batang mga ano, kasi may batas din kami na kapyawas, binibigyan namin ng kapyawas, sinisita ko. Tumutulong kami, sana naman, huwag magkaakda ng ganung sistema na, hindi, kasi may proseso po yun, di po ba? Ayun lang po, baka hahaba pa ako medyo pangunawa lang po. Ang akin hinihingi sa management ng TOG, kasi ang management, at titirin, nalimutan pala kita, ng Punta Pego, napakaganda naman ng Punta Pego kasi pinagpagawa ng sariling patuloy ang hugis. Di po ba? Yun dapat. Kasi kami, talibets,
wala pang right of way. Walang ibinibigay ni Bolivar. Yun ang gusto ko sanang, habang wala, huwag na masyadong sigilin ang karapatan ng pantao ng mamamayan. Yun lang po, at sa inyo lahat, magandang umaga po. Maraming salamat po, Honorable Gregorio P. de los Reyes. Tayo po ay magbubukas Minalimutan lang. Mga konsahales, kay SK Chairman, sa ating pong mga teachers na tumalo, sa ating mga functionaries, sa ating pong mga senior citizen, sa ating pong lahat, maganda pong umaga. Kay Kapitana po, morning po. Ito po, sa akin po, ito po ang medyo pinag-uusapan, kahit po sa Senado. Dahil ito po naman sa aking ulat, ito po naman naiano din natin, parang mga nagawa na lang po natin. Same po ng ating annual budget, ilalatan ko lang po sa inyo kung ano po yung mga hindi pa natin nagagawa at yung mga nagawa na po natin. Okay po. Annual budget po natin ng 2025. So, ang budget po natin ay nagsisimula sa RPT at IRA. So, meron po tayo, ang RPT po natin, last year ay 3,253,910.88. So, IRA po naman natin, ito po ay nanggagaling sa national. 7,168,081. Yung po provincial aid, yan po naman ay gagaling po din sa ating probinsya sa municipal aid, sa munisipyo po yan. Yan po naman mga clearances, at saka yung mga certification din natin, yan po ay yung mga nakukoleksyon natin, nadideposit po natin sa ating account. So, meron po tayong total na 10,491,491.88. So, ang budget po natin, may kanya-kanya pong kategory. So, ang 10% po niyan, para sa scale, yung po 1,044,949.19. Ayan po ang sa scale, na yun po yung inulat nila. Ayan po ay sila na po nagkatay-gatay niyan. So, pag nabigay po natin sa kanila, sila na po ang bahala. So, yung 20% po naman, yung pong development fund, yun po yung mga pagawain natin, like ng mga pathways. Ang ating pong naka-budget yan, so hinati-hati po din natin. Nag-install po tayo ng solar light sa Sitio Lower. Ayun po ay nakakalaga ng 133,616. So, nag-construct din po tayo, naglagay po din tayo ng budget para sa MRF. At ayun po ay nandoon sa ulo. So, yun po ay nagawa na po natin. So, medyo po nagka-problema. Medyo po, kaya po, sa ngayon po ay sarado, pero inaayos po. Dahil po, meron pong nagreklamo na medyo, kaya po. Pero yun naman po ay ayusin natin at may babalik tayo sa dati. So, yun po ay napagawa na natin. Tayo po ay naglan po din dyan ng comfort room. Common comfort room para po dito. Ayan po ay ipapagawa natin. Naayos lang pa yung ating para masimulan din po. Ayan po ay ngayon 2025. So, yung naglan din po tayo ng budget na sa construction farm to market. Ayun po naman ay sa Sitio Balibay-Buhan. So, yun po dapat ay
medyo nagawa na natin. Kaso po, medyo may konting problema. So kami po ni CAP, lumapit kami sa mga contractor. Pag sinabi po nilang tally bits, medyo umatras. Kaya alam po namin, doon nga gagawin na. Nagsabi po sila, humanap lang po daw kami ng ibang contractor. Kasi CAP po, nagsigasig, nagaganap, pero meron na po ngayon na ayan po ay hindi matatapos ito 2025 ay gagawin na. Sa pakikipagtulungan po ng tally bits homeowners ay nagkausap na po yata sila ni CAP na soon, gagawin na po. Sana po ay basta po yan ay hindi po matatapos ang 2025 ay magkakaroon na po ng kalsada po doon sa Sitio Balibaguhan. Ayun na lang. Sa disaster po naman natin, sa GAD po, Development Fund, o yun naman po ay diyan po natin kinuha yung mga sa daycare po. Pinarepair po natin yung daycare center. Bumili po din tayo ng mga upuan ng mga bata. Tapos yung mga supplies po ng daycare, diyan po din natin kinukuha. Yung honorarium po ng daycare. At saka yung mga other supplies po, yan po pumapasok sa GAD natin. Yun naman po, 5% sa disaster natin. So, nakagastos na din po tayo dyan. Ayun po yung mga other supplies, like na mga, una-una po, yung mga tanod natin, mga, binibilang po natin sila ng mga gamit nila. Nagano po din tayo dyan ng cleaning materials. At may training po din po tayo dyan. Basta po yung mga others na kailangan na makakatulong sa ano, dyan po natin kinukuha. Tapos, ayun pong 1% po naman about sa senior. Yung senior po, hindi pa po nila nagagalaw yung kanilang budget. Kasi po, ang alam ko po, ngayong December po lagi nila kinukuha yun. At yun po naman ay ginagawa na dati ng kung anong gusto nila. So tinatanong po natin sila kung ano yung kanilang gustong gawin doon sa 1% na yun. At yun po ay nakikipag-unayan po naman ng ating Pangulo para po maibigay naman sa ating mga seniors. So, pakibalik doon sa number 2. Magandang umaga po ulit sa ating lahat. Medyo nalimutan ko po kanina yung mga teacher. Good morning po. At ang ating mga kasamahan sa Sangguniang Barangay, medyo pasensya na, medyo nakalimot. Sa ating SK, good morning din. Okay po, tayo po ay nandito na sa ating pong kabuuan ng ating SOBA. Ito po ay yung nagawa natin sa loob ng 100 araw. Andito po sa paalam ko po sa inyo, yung pong nagawa, gagawin, at yung ating pong may mga proposal pa po tayo na sa 2026 kung ano po ang dapat gawin pa natin sa barangay. Ang kaunahan po na umpisahan ko yung ating pong January 26 at 29, nagkameron po tayo rito ng ating pong fiesta na pinagtulong-tulungan po ng ating Sangguniang Barangay at ang Sangguniang Kabataan na may daos po ang ating kasiyahan dito sa ating barangay na kapistahan ng 4
na araw. Pero sa susunod sabi ko, kaunti na lang at hindi na kaya, no? Sa pag-ano po, dahil sa haba ng ating okasyon, pagod na rin ang mga barangay functionary at saka yung mga barangay official. Siguro, mga 3 araw na lang sila, ano? Pero, mas mahaba. Para, ano, di ba? Okay. Ayun po ang nung January 26 hanggang 29, yung piyesta po ng barangay. Nagbigay itong pangalawa po, nagbigay po tayo ng tulong noong September 26, 2025 sa evacuees po. Yun po ay meron tayong kaunting budget sa ating pong sangguniang barangay at tinulungan din po tayo ng ating mahal na congressman para po doon sa epektado ng bagyo. Nag-train rin po tayo ng sustainability activity ng Barangay Anti-Drug Abuse Council noong August 15 para po dito po sa kahalagahan dito po sa ating barangay ma-monitor po natin yung laban kontra droga. Kami po ay 2 araw na nag-seminar kaya alam din po natin na meron tayong problema rito sa ating barangay tungkol po sa drugs. Pero yung po naman ay maliit po namin minomonitor. At kami naman po ay tinutulungan ng ating DILG, ng ating pong kapulisan. Nag-ano rin po tayo ng relief goods ng 1,635 packs po yun. Yung sa atin po nung tayo po nagbigay ng galing po ito kay kaya tulong din po galing sa ating mahal na congressman ng 5 kilos na bigas. 1,635 packs po yun. Nagkameron din po tayo ng Coastal Cleanup Drive, katuwang po natin ang ating mga Philippine Coast Guard noong June 23 para po sa kalinisan ng ating coastal karagatan po, mga beaches. Nabahagian din po tayo ng 100 monoblock chairs para po sa ating elementary school. Iyon po ay galing din kay Sir Leandro at sa barangay hall po ay 100 din at yung napagawa po natin yung nasirang covered court po ng ating elementary school. Noong pong March 10, 2025 ay nabigyan po ng higit 120 senior high school student at higit 95 na college student ng education assistance sa tulong po ng ating tanggap ng Sangguniang Barangay. Noong pong March 4, 2025, nagkaroon tayo ng assessment for lupong tagapamayapa incentive awards para sa maayos na proseso ng bladder dito sa ating barangay. Maganda po ang report ng ating mga lupon. Kaya po binigyan po tayo ng award. Noong pong May 29 hanggang 31, nagkameron po tayo ng kapistahan na ginanap natin sa Sitio Balibaguhan. Nakapagbigay po tayo doon ng 2 musiko. Ayan po ay galing din sa barangay. At nagbigay din po tayo ng tulong para po sa mga award ng mga palaro doon po sa kasiyahan sa
Balibaguhan. Tapos, meron din po tayong barangay road clearing. Ito po ay napatupad na natin dati. Nalinis na po natin ang ating highway. Kung bakit po bumalik na naman po yung ating mga sasakyan. Kaya mulit-muli po ay ako'y humihingi po ulit, Sir Ken, ng tulong. Para po malinis po ulit natin. Magsama po tayo ng PNP, TMO, tapos hihingi po kami ng tulong sa SDLG. Para po malinis natin ang ayos na po ang aming highway. Tayo rin po ay mayroong kalinisan day. Kaya po ay ginaganap po ng mga functionary tuwing Sabado. Tulong-tulong po na nilinis po natin ang ating barangay. Nakapagkabit na rin po tayo ng gabay. Yung pong sa Upper Village na pathway na nireregla po ng walang mahirap sila dumaan, madulas. Ngayon po ay sa tulong po ng mga sangguniang barangay, nagtulong-tulong po, naglagay po kami ng budget. Okay na po, meron na po, pero hindi pa tapos at yun po ay aming tatapusin after po ng undas. Meron din pong kasamahan dito. Alam niyo po ba yung galing school, pababa ng tulay? Yun po ay may step-step. Lalagyan din po ng gabay. May materialis na po. Tatapusin lang pong upper at meron na po lagyan po natin na. Sa Balibaguhan po, may project po tayo dyan. Doon po namin inilaan yung pong ating 20% budget. Yung po ay nagkakahalaga ng 900,000. Napagkaisa po ng sangguniang barangay na doon po ilagay ang kalsada. Maglagay po tayo ng pathway doon o maliit na kalsada. Magmula po doon sa pagpasok hanggang doon po paakit sa simbahan, kung saan po abutin yung ating budget na 900,000, ay yun po ang mangyayari. Pero inausap ko rin po ang ating puting mayor na sana man po ay bigyan tayo ng tulong para po madugtungan pa rin natin at makaabot po doon sa dulo at makinabang rin po yung mga taga-dulo doon sa Balibaguhan. Sisimula na rin po dito po. Magmula po dito hanggang dulo po, sisimula na rin po dito ang kalsada. Pagkatapos po ng Tally Beach, lilipat na po sila rito. Ito po ay pinagkaloob po sa atin ng ating butihing mayor. Nagkakahalaga po siya ng 2 million. Kung saan po abutin yung 2 million, ito po ay, yung putikan na po niyan, siguro po ay okay na yan. Pero yan po ay hindi po mabibitbin yan. Ayan na po ay nasukat na po namin. Ayusin na rin po yung daan para pagpasok ng mixer ay yung mga kuryente po. Nagkameron din po tayo ng medical mission. Sa tulong po ng TOP, ng Tally Beach Homeowners Group, sa pangunguna po ni Mama Marta Teodoro, yun po yung ginanap po natin sa school at ang tulungan po natin doon ay nasa 400 packs. Yun po ay tiga-barangay at sa Karatig barangay po natin. Meron pong Natipuan, merong Kalayo, pero pinakamarami po ay dito sa atin po sa Balay-Tigi. Ito pong ating patrol, siguro po kayo ay nagtataka dahil lagi nga po namin pinag-uusapan sa barangay na medyo alam namin na
galit na ang mga kabarangay. Pero huwag masyado dahil noong pong ating sinampot ang ating pong MRB na yun, yung patrol, marami na pong kung saan po ay may cancer na. Kaya pinag-usapan po namin na tayo po ay imbis na tayo tulungan ng sasakyan, nauubos pa po yung budget natin pagpapagawa. Ito po ay nasa nagrekomenda po sa akin ay ang Kapitolyo sa Lipa. Kaya dinala po namin sa Lipa. Doon natin po yung magagawa sa talyer. Tumawag po sa akin yung technician, okay na po daw. Nagsama po ako ng si treasurer at saka nanghiram po tayo kay Mex ng sasakyan. Alam niyo po, pagdating ko doon, hindi ako natuwa. Kaunting abante lang po patay. Imbis pong mapagawa, lalo pong nasira. Kaya iniwan ko po uli doon. Ang binayaran po natin doon ay 32,000 dahil yun daw lang po papaltan. Nung chinik po namin, ang napaltan lang po ay 3 pang belt, 1 battery, yung pong mga wire. Kaya iniwan ko rin po uli doon. Nasabi ko, pakiayos nyo dahil ang kaming barangay namin ay nakikipagkasundo sa inyo ng ayos. Kami nagbabayad. Kailangan naman ay ayusin nyo ang serbisyo. Kaya isang araw po, pwede ko na raw kuhanin. Gusto ko pa rin pong makausap yung mekaniko kung talagang away na. Kaya siguro po tapos po ng ating undas, kumustahin po at titingin po ulit kung away na ating MRB. Kaya nahingi po kami sa inyo ng pasensya dahil alam niyo po pag yung talagang natawag sa akin yung ating kabarangay na may dadalhin sa Lemery, nanganak. Sa barangay, sa ISPA po ako nakakahiram, sa Kalayo, sa barangay 3, barangay 8. Okay po naman, nakakahiram po tayo. Tayo lang po ang nagbabayad ng diesel at pambigay po doon sa driver. Sa ano po naman, sa Sitio Balibaguan, nagpalit na rin po tayo doon ng wire, yung pong service trap, dahil ang reklamo po dati doon ay low voltage na, dahil putol-putol na po yung wire. Sa tagal na po siguro din Pero ngayon po, ay maraming natutuwa at nung napalitan po natin, medyo gumanda na po raw yung voltahe ng kuryente ng Tuklong at Balibaguan. Kaya yun po, at naglagay din po tayo ng 10 solar light sa Sitio Lower Village. Si Konsehal Arnel po ang pinamalahala ko doon kung saan po nakalagay yung mga solar light. Naghanda na rin po tayo ng meron po tayong nakahanda na materyales dahil ang napagkasundo po ng ating sangguniang barangay, yung pong ating peace vendor dito po sa tapat ng ating barangay hall, ating pong sisimintuhin, flooring, para po naman pag tag-ulan, hindi naman po sila putik. Yung pong mag-isda, pakihintay-hintay lang po. Nandiyan na po ang materyales at ayusin po natin. Nagkameron din po tayo ng medical mission, eye check-up. Ito po ay galing din sa Contapueg Foundation. Ito po ay headed by Dr. Noel Chua. Kaya maraming salamat po sa Contapueg Foundation, sa ating pong dahil nagbibigay po sila ng mga medical mission at para matulungan po ang ating mga kabarangay. Yung po ay 300 packs. Yung pong natulungan nila na foundation po ng Puego. Meron din po tayo rito na naging
living x-ray. Galing din po sa Punta Puego. Dito po sa covered court. At meron din po tayong isang nagawa. Siguro tandaan nyo po na hindi po nakakapasok ang materyales ng Sitio Upper Village at ang Sitio Balibaguhan. Sa awa po ng Diyos, nakipag-usap po tayo sa mga board. At sinabi ko po ang hinaing natin kung paano po nakakapagpagawa ng bahay ang taga Sitio Balibaguhan, Sitio Tuklong, Upper, yung po ay iniuupa pa. Sinamak po sila kung saan dumadaan. Nagkasundo po ang board. Tayo po ay pinayagang magpasok ng materyales sa Tally Beach. Magbabayad lang po tayo ng kaukulang toll fee na 750. Yun po naman ay tama lamang. Dahil yung po mga homeowners po natin ay ganun din po. Kahit bahay po nila ang ginagawa, ay bumabayad din po sila. Ayan po ang ating accomplishment po natin. Yung po ating mga resolution. Meron po tayong ipinasa na po. Ito po ay nasa taas na po ang mga resolution na ito. Meron tayong pong resolution number 6, request of ambulance. Ito po ay naka-ano po ito, naka-address sa DBM. Ano po yung DBM? Resolution number 7, iyan po ay nasa taas na rin sa mga solar light po naman para po sa mga sityo ng barangay. Resolution number 9, ito po ay pinagpasa rin po kami ni Bukal Army para po sa monoblock chair. Resolution po number 11, panibagong 2 silid po ng aralan ng daycare center. Resolution po number 12, ito po ay sa DBM pa rin po. At doon po itinuro sa atin ni Congressman kung saan tayo mag-request ng ano po, ng dump truck para po sa basura. At kung malayo-layo po dadala ng basura, meron po tayong dump truck. Resolution po sa number 13, Farm to Market Road area. Ito po ay resolution ko po para po madagdagan nga po yung budget ng pangduktong doon sa aming project na 900,000 ngayon. Pag yun po siya po nating iduduktong doon sa natitira. At may resolution po rin ako ng general repair po. 15. Ito po. Resolution number 15, opisina po ng senior citizen. Ito po. Ayun po ay mangyayari po doon siguro magkasama po kayo ni Scale. Scale. Oo, doon sa isang building ha. Hindi natin alam kung parang multipurpose yun baka maging second floor yun. At ito po yung general repair po ng ating barangay hall. Resolution din po yun. Dahil lang alam nyo po, ang ganda ng ating barangay. Pero pag umuulan po, marami pong nakasahod na planggana. Kaya siguro po maaawa sa atin na bigyan tayo ng general repair. At ito po yung ating direct ko pong resolution sa ating pong mahal na gobernador ay yung pong rescue vehicle. At napag-usapan po natin ang Puego noon. Ma'am Tere, kasama ba kayo doon? Yung sa board? Na nangihingi kami kung meron ng ambulance. Sabi nila, pag-uusapan daw ng board.
Pero kami po ay naghihintay pa rin. Tapos, idinagdag ko po rin po yung ating Resolution 10 para po sa bagong bakod po ng ating Balay-Tigi Elementary School. Ay, sa National High School po, yung pader. Sir, yun po. Opo, yun po ay pinasa ko na rin. Okay po. Ito po naman yung ating pong proposal para po ito sa taong 2026. Ano po rito, solar light para po sa lahat ng sitio ay malagyan. Ay maano po natin, hindi naman totally lahat na malagyan. Basta makakameron po na repair ng ating pathway at pagpalagay po uli ng panibagong pathway. Ito pong resolution ko po na ito ay ito po ay direct na pinatawag po kami ni Congressman sa CADP office po. Kasama po namin ang principal. Ang aking pong request doon, senior CCTV building office at daycare center 2-story building. Yun nga po, general repair po ng barangay hall natin. Yung po binigyan din po tayo ng project na 2-story building, sir, sa elementary po. At 2-story building din po sa ating National High School, sir. O yun, meron din po yun. Ano po? Yun po ay kay Sir Leandro po yun. Yun po ay para sa 2026. Hiniling din po natin at ako ay 2 beses na nangungulit kay Congressman na sana po ay dito sa atin maitayo ang senior high school. Opo. Ayun po ay para po hindi na pumunta yung Balay-Tigi sa Pantalan, hindi na po yung Kalayo, yung Papaya. Dito po ang hinihiling namin, maitayo dito sa atin sa Balay-Tigi. At yun po ay mayroong, sabi ko nga po kay Sir Leandro, yun po naman ay hindi lang po para sa school. Meron po 3 option. Ang unang option po, yun po ay yung school. Pangalawang option po, yung pong dadaanan po ng right of way papunta po ng Balibaguhan. Ang pangatlo po, doon din po dadaan ang linya ng ating Batilet. Para po, pag nabili po na Sir Leandro, ang usapan po namin ni Bernasconi, pag liba ng tulay, sa atin ito, pag liba ng tulay, kanya ng mga property na yon. Sabi niya, ako na ang bahala magbigay ng right of way doon. Kaya sana po, tulungan niyo akong magdasal at para po maisakatuparan po natin ang ating mga pangarap at ayun pong matagal nang hinihintay po ng ating kabarangay po dito sa Sitio Tuklong at ang Balibaguhan. Noong huling session po namin, noong October 27, noong last Monday, napagkaisahan po ng Sangguniang Barangay, kasama po ang ating SK, ay yung ating pong project sa 2026 na 20%, yun po ay nagkakahalaga ng 1.6 million. Ang napagkaisahan po para sa mga project na proyektong ating pagawa ay hinati na po namin sa 3. Yung pong halagang 1.6, hinati po natin sa 3. Yung isa po, drainage project. Yung pong isa ay solar light project. At yung pangatlo po ay pathway project. Kaya sa 26 po, yun po ang ating gagawin. Ito po ang ating problema. Kahulihan may problema pa. Ito po yung sa atin sa basura.
Siguro po nagtataka kayo kung bakit tayo po ay walang hakot na basura. Ano po? Nagkataon po na meron po tayong nakiusap tayo na makitapon po tayo ng basura dito sa may bundok. At tayo po ay naggawa rin ng project doon na MRF. Dahil pag meron pong MRF ang isang barangay, allowed po na magkameron ng basurahan. Ang samampalad lang po, meron pong napadaan napicturan po. Kaya ako po ay nasa social media po ang Balaitigig. Pinatawag po ako ng DNR, ng Menro. Pero yun po ay, noong sabi ko nga po, noong nalaman ko po yun ay gabi na nakapost ang ating po na mga nagpost po naman sa atin ay ang ating pong kaibigan na si Ma'am Lerma Limbo. Kaya sikat na sikat po ang Balaitigig sa social media. Na ang singanin po natin, ako po ay nakikipag-ugnayan uli sa ating munisipyo kung saan po tayo makapag-deliver ng basura po sa Dayak. Pero ang alam ko po ay medyo limitado po ang pagdadala natin doon. Kaya huwag kayo pong mag-alala, kanya-kanya muna po tayo sa basura. Ano po? Tapos yung isa po dito po ako nanghihinayang din. Ano po? Tayo po ay binigyan ng 15 million na project ni Governor Vilma Santos Recto. Ito po ay farm to market road. Ang haba po niya ay 700 meters, 6 meters. Ang luang, ito po ay tumagal sa akin ng 2 months na inihahanap po natin ang location dito po sa atin sa barangay, pero wala pong tayo napaglagyan. Hindi po pwede yung putol-putol yung katulad po ng ating pagputol-putulin po natin, ayaw po pumayag ang DPWH. Kaya ang nangyari po doon ay pinirmahan ko na po yung way na sa ibang barangay na po napapunta yung 15 million project. Sayang po. Kakalungkot. Ayun po. At yun po ang aming nagawa ng ating Sangguniang Barangay. Yun po ang ating mga resolusyon. At ang proposal po natin para po sa projects ng 2026. Ngayon po ay pwede po tayong open forum. Okay, sige. Sige, check. Muli po, maraming salamat po, Honorable Emilio Felicissimo. Palakpakan po natin ang ating pupinging kapitan.